表情。四、五、六、七、八。Ang mga Shaolin monk ay kilala sa kanilang kakaibang training methods na nagbigay daan sa kanilang pambihirang lakas, tibay at kasanayan sa martial arts. Ang kanilang pagsasanay ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa kanilang mental and spiritual health. Ang mga Shaolin monk ay nagsasanay ng iba't ibang uri ng martial arts, kabilang ang Kung Fu na nangangailangan ng matinding disiplina at dedikasyon. Ang kanilang training routine ay kinabibilangan ng mga kakaibang teknik tulad ng paglalakad sa mga matutulis na bato, pagsasanay sa ilalim ng malamig na tubig at paghawak ng mga mabibigat na bagay upang palakasin ang kanilang katawan at isipan. Bukod dito, ang mga Shaolin monk ay nagsasagawa rin ng mga meditasyon at breathing exercises upang mapanatili ang kanilang focus at inner peace. Kung kaya't sa video na ito ating aalamin ang 12 kakaibang training na ginagawa ng mga Shaolin monk. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Finger punching. Ang finger punching ay isang kakaibang training na ginagawa ng mga Shaolin monk upang palakasin ang kanilang mga daliri at kamay. Bahagi ito ng masusing pagsasanay para maging isang Shaolin Kung Fu na kilala sa buong mundo dahil sa kanilang disiplina at lakas. Ang proseso ng finger punching ay nagsisimula sa paghahanda ng mga daliri gamit ang iba't ibang materyales tulad ng buhangin, bato at kahoy upang unti-unting palakasin ang mga ito. Sa simula, ang mga monks ay nagsasanay sa pamamagitan ng pagpukpok ng kanilang mga daliri sa buhangin at habang tumatagal, lumilipat sila sa mas matitigas na materyales tulad ng bato at kahoy upang palakasin ang mga buto at kalamnan ng kanilang mga daliri at mapataas ang kanilang kakayahang itolerate ang sakit. Samantala, ang tamang paraan ng finger punching ay nangangailangan ng tamang postura at teknik, kaya't sinisimulan ito ng mga Shaolin monks sa pagtayo ng tuwid na may mga paa na bahagyang nakabuka upang magbigay ng balanse. Ang kanilang mga kamay ay nakaposisyon sa harap ng kanilang katawan at ang mga daliri ay nakaturo. Sa bawat pagsuntok ng daliri, ang mga ito ay dapat diretso at matigas at ang lakas ay dapat nagmumula sa mga kalamnan ng braso at balikat. Ang bawat suntok ay dapat na mabilis at malakas, ngunit may kontrol upang maiwasan ang pagkakapinsala ng daliri. Ang finger punching ay isang mahalagang bahagi ng pagsasanay ng mga Shaolin monks dahil nagpapalakas ito ng kanilang mga daliri at kamay na mahalaga sa kanilang mga teknik sa pakikipaglaban. Bukod dito, nagpapalakas din ito ng kanilang mental at spiritual na kakayahan dahil nangangailangan ito ng matinding konsentrasyon at disiplina. Ang mga Shaolin monks ay kilala sa kanilang kakayahang magtiis ng sakit at magpakita ng pambihirang lakas at kakayahan. At ang finger punching ay isa lamang sa maraming teknik na kanilang ginagamit upang mapanatili ang kanilang mataas na antas ng kasanayan at disiplina. Number 2. Pulling out nails or also known as Bodinggong. Ang pulling out nails o Bodinggong ay isang natatanging pagsasanay ng mga Shaolin monk na naglalayong patibayin ang kanilang katawan at isip. Ang training nilang ito ay bahagi ng kanilang mas matibay na disiplina sa martial arts at parte ng kanilang spiritual development. Layunin nitong tanggalin ang takot nila na makaramdam ng sakit at palakasin ang kanilang kakayahang magtiis sa mga pagsubok. Ang kanilang pagsasanay ay nagsisimula muna sa isang malalim na meditation kung saan ang mga estudyante ay inihahanda ang kanilang pisikal at mental na aspeto. Sa pamamagitan ng kontroladong paghinga at malalim na konsentrasyon, ang mga monk ay unti-unting inaalis ang mga pako mula sa kanilang katawan na karaniwang nasa kanilang mga dede o balat nang hindi nagpapakita ng reaksyon na sila ay nasasaktan. Matapos ang pag-alis ng pako, ang mga monk ay naglalaan ng oras para sa pag-recover sa kanilang sugat na pinakamahalagang bahagi ng kanilang pagsasanay. Ang Bodinggong ay hindi lamang isang pisikal na pagsasanay dahil ito rin ay isang malalim na koneksyon ng mga monghe upang magnilay-nilay sa kanilang layunin sa buhay. Number 3. Striking with feet or also known as Zushegong. Ang Zushegong or striking with feet ay isang espesyal na pagsasanay ng mga Shaolin monk na naglalayong paunlarin ang lakas, bilis at accuracy ng galaw ng kanilang mga paa. At ito ay bahagi ng isa sa mga teknik ng martial arts ng Shaolin na nakatuon sa kanilang pisikal na kakayahan at malalim na pakikipag-ugnayan sa kanilang sarili. Samantala, layunin nito ang pagpapalakas ng mga paa na mahalaga sa anumang uri ng martial arts. At ang isa pang layunin nito ay magturo ng tamang paraan ng pag-strike gamit ang mga paa sa pakikipaglaban at self-defense. Ang proseso ng Zushegong ay nagsisimula sa paghahanda
na kung saan ang mga monk ay nag-uumpisa mag-meditate ng malalim. Kasunod nito ang warm-up exercises upang ihanda ang kanilang katawan na sinundan ng mga basic foot strikes gaya ng front kick, side kick at roundhouse kick. Ang mga monk ay nagpa-practice sa mga target tulad ng punching bags upang makakuha ng tamang lakas at tempo. Samantala sa mas advanced na level, nagpa-practice sila sa pag-strike sa mas matitigas na surface na naglalayong mas magpaunlad ng kanilang tibay at kakayahang humarap sa sakit. Sa huli, ang mga natutunang technique ay isinasagawa sa controlled sparring sessions kung saan ang footwork at mga techniques ay mahalaga. Sa makatuwid, ang Zhu Shegong ay may kakayahang palakasin ang pisikal na katawan at nagde-develop ng mas accurate na paggalaw ng mga paa na nagpapakita ng dedikasyon ng mga monk na patuloy na paunlarin ang sarili. Number 4. Ringing round at 3 or Maitreya or also known as Baoshugong or Miligong. Ang ringing round at 3 o kilala rin bilang Maitreya Gong o Baoshugong ay isang kakaibang uri ng pagsasanay ng mga Shaolin monks na may layuning pag-isahin ang katawan, isip at enerhiya. Ang pangalan nito ay nagmula sa literal na pisikal na gawain ng pag-ikot sa paligid ng puno at itinuturing itong isang simbolo ng katatagan at kalikasan. Samantala kilala rin ito bilang Miligong na kung saan ang pagsasanay na ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng core, balanse, agility at pagpapadaloy ng chi o vital energy sa katawan. Ang proseso ay nagsisimula sa pagpili ng tamang puno na karaniwang isang maganda at matibay na puno tulad ng oak o pine. Ang mga practitioner ay poposisyon sa tabi ng puno na parang yumayakap dito at dahan-dahang iikot ang katawan sa mabagal na paggalaw lamang na may pag-iingat at may kontrol sa paghinga. Ang pagsasanay na ito ay inuulit at kalaunan ipinalalakas nito ang tibay ng katawan, nagpapalawak ng flexibility at nakakatulong din sa pagkontrol ng lakas ng loob at isip. Samantala, ang puno ay sumasagisag sa tibay ng buhay at ang pag-ikot rito ay isang uri rin ng meditasyon na kung saan ito ay nagpapakita ng cycle ng enerhiya at buhay. Habang umuunlad ang kanilang pagsasanay, mas lalong nagiging mabilis ang routine, ngunit ang kanilang focus at pagiging kalmado ay laging pinapanatili na isang mahalagang disiplina sa Shaolin. Number 5. Iron Head or also known as Tai Tu Gong. Ang Iron Head o Tai Tu Gong ay isang matinding uri ng pagsasanay na ginagawa ng mga Shaolin monks upang gawing matatag na sandata ang kanilang ulo laban sa mga impact ng sandata. Samantala, ito ay bahagi ng isang mas malawak na iron body training na naglalayong maging manhid sila sa anumang matinding pinsala na kanilang maranasan sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Sa Tai Tu Gong, ang ulo ay sinasanay upang makayanan ang mga impact mula sa iba't ibang bagay. Simula sa malambot hanggang sa matigas na bagay tulad ng bato o metal. Ang proseso ng pagsasanay rito ay nagsisimula sa maingat na pagbunggo ng ulo sa mga malambot na surface tulad ng buhangin na unti-unting tumataas ang intensity hanggang sa makayanan ang mas mabibigat na impact. Kasabay ng bawat galaw ay ang tamang kontrol sa paghinga at daloy ng ki o enerhiya ng buhay na nagbibigay ng proteksyon at nagpapalakas sa katawan. Ang pag-unlad sa Tai Tu Gong ay mabagal at nangangailangan ng maraming taon na pagsasanay. Mahalaga rin ang meditasyon upang mapanatili ang focus at balanse ng isip na tumutulong sa pagkontrol ng enerhiya. Gayunpaman, ito ay isang delikadong pagsasanay na kailangang isagawa sa ilalim ng gabay ng isang expert na guro dahil maaaring magresulta ito sa isang serious injury kung hindi maingat na gagawin. Sa kabuuan, ang Tai Tu Gong ay isang kombinasyon ng lakas, disiplina at pagkontrol ng enerhiya na sumasalamin sa matibay na tradisyon ng Shaolin monks. Number 6. One Finger of Chan Meditation or also known as Yiji Chan Gong. Ang One Finger of Chan Meditation o Yiji Chan Gong ay isang natatanging uri ng pagsasanay ng mga Shaolin monks na nakapaloob sa 72 Arts of Shaolin. Ang teknik na ito ay naglalayong palakasin ang kanilang mental concentration, mas pag-igihan na kontrolin ang enerhiya o ki at pagbutihin ng kalusugan sa pamamagitan lamang ng isang simpleng postura. Ang proseso ng pagsasanay na ito ay nagsisimula sa pagpili ng tahimik na lugar at oras, karaniwang umaga o gabi, para sa meditasyon. Umuupo ang practitioner sa lotus position o cross-legged na may tuwid ngunit relax na likod habang ang mga kamay ay nakalagay sa mga tuhod. Ang kanang
daliri ay inaangat ng bahagya na nagsisilbing simbolo ng focus ng enerhiya. Sa bawat malalim na paghinga, iniisip ng practitioner ang maayos na pagdaloy ng qi sa kanyang katawan. Ang pagsasanay ay ginagawa ng hindi bababa sa 10 to 15 minutes o hanggang maramdaman ang kumpletong relaxation. At dahan-dahang ibabalik ang katawan sa pagmemeditasyon, unti-unting igagalaw ang mga kamay at paa. Ang pangunahing benepisyo ng Yiji Chan Gong ay ang pagpapabuti ng mental focus at concentration, tamang pamamahala ng enerhiya o qi, at pagpapalakas ng postura at flexibility. Ang consistent na pagsasanay nito ay nag-aambag sa mas maayos na balanse ng katawan at isip na mahalaga sa pang-araw-araw na buhay ng isang Shaolin monk o sino mang nagnanais ng mas malalim na kalmadong kaisipan. Number 7. Twin lock or also known as Shuang Suo Gong. Ang twin lock o Shuang Suo Gong ay isang bihirang pagsasanay ng mga Shaolin monks na nakatuon sa kakayahang kontrolin at ilak ang kalaban gamit ang kamay at braso. Bahagi rin ito ng Shaolin Kung Fu na kilala sa paggamit ng pisikal at mental na disiplina. Sa pagsasanay ng Shuang Suo Gong, ang mga practitioner ay pinapalakas ang kanilang mga kamay, braso at balikat sa pamamagitan ng pagbuhat ng mga mabibigat na bagay tulad ng bato at sandbag upang patibayin at palakasin ang katawan. Ang tamang kontrol sa paghinga at enerhiya o qi ay mahalaga sa bawat galaw na nagiging daan upang magamit ang enerhiya ng mas efficient. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagsasanay ay ang paghawak at paglak sa kalaban sa tamang anggulo, gamit ang leverage at timing upang mapahina ang galaw ng kalaban. Mahalaga rin ang kakayahang gamitin ang dalawang kamay ng sabay upang mailak ang dalawang bahagi ng katawan ng kalaban tulad ng mga braso o balikat at magdulot ng mabilis at epektibong kontrol. Sa mga advanced level ng training nito ay ginagamit ito sa mga laban na kung saan ang mabilis na reflexes at tamang technique ay kritikal. Kasabay nito, ang spiritual activities ng Shaolin tulad ng meditation at mental focus ay nagbibigay sa practitioner ng mas kalmado at fokus na pakiramdam na mahalaga sa pagsasagawa ng mga headlocks. Ang Shuang Suo Gong ay hindi lamang isang pisikal na pagsasanay kundi isa ring paraan ng pagpapalakas ng isip at katawan upang maging balanse at handa sa anumang sitwasyon. Number 8. Iron Shirt or also known as Tai Bu Shan Gong. Ang Iron Shirt o Tai Bu Shan Gong ay isang bihira at matinding pagsasanay na ginagawa ng mga Shaolin monks upang gawing matatag at halos hindi tinatablan ng pinsala ang kanilang katawan laban sa mga suntok, sipa o iba pang pisikal na atake. Nakapaloob ito sa tradisyon ng Qigong na kung saan ang pangunahing layunin ay palakasin ng kalamnan, balat at mga organs sa loob ng katawan sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng enerhiya o qi at tamang physical conditioning. Samantala, nagsisimula ang proseso sa pagpapalakas ng qi sa pamamagitan ng maayos na paghinga, kung saan unti-unting iniipon ng enerhiya para sa mga bahagi ng katawan na kailangang protektahan. Sinusundan ito ng physical training gamit ang mabibigat na bagay tulad ng mga bato, sandbags at kahoy upang palakasin ang balat at kalamnan. Kasabay nito, ang katawan ay pinapalo o sinusuntok upang masanay sa impact na nagsisimula sa mahinang palo o suntok muna at saka unti-unting pinapalakas. Mahalaga rin ang tamang postura tulad ng horse stance upang palakasin ng ibaba na bahagi ng katawan. Ang pagsasanay na ito ay mahalaga na may maayos at tama na meditation at mental discipline upang matutunang kontrolin ang sakit at masanay sa mga discomfort. Sa bandang huli, ang magiging resulta ay isang katawan na may mataas na resistensya sa mga pisikal na mga atake, mas mahusay ang daloy ng enerhiya at matinding tibay ng isip at katawan na kung saan ito ay nakakatulong sa mga Shaolin monks sa kanilang buhay at pakikipaglaban. Number 9. Iron Bull or also known as Tai Nu Gong. Ang Iron Bull o Tai Nu Gong ay isang kakaibang pagsasanay ng mga Shaolin monks na nakatuon sa pagpapalakas ng katawan, partikular sa ibabang bahagi upang maging matibay at malakas ito. Ang pagsasanay na ito ay bahagi ng Shaolin Kung Fu na naglalayong gawing matatag ang katawan na parang isang Iron Bull. Samantala, nagsisimula ang proseso ng pagsasanay nito ay sa pagkuha ng tamang postura tulad ng horse stance upang makuha ang tamang balanse at daloy ng enerhiya. Ang mga practitioner ay nagfo-focus sa pagpapalakas ng mga binti, hips at iba pang kalamnan sa pamamagitan ng mga ehersisyo tulad ng squats at lunges, pati na rin sa paggamit ng mga weights at resistance bands. Pagkatapos ng mga ito,
ang mga practitioner ay nagpa-practice ng mga dynamic movements na nakaugnay sa tamang pagdaloy at pagkontrol ng ki o enerhiya na nagpapalakas sa kakayahan nilang makahanap ng balanse. Kasabay ng physical training ay sinasanay rin ng tamang meditation at mental discipline upang mapanatili ang tamang pag-iisip at konsentrasyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting gagawin na ang pagsasanay na may defense technique na kung saan tinuturo sa mga practitioner na tiisin ang mga suntok at iba pang pisikal na pagsubok. Ang pangunahing benepisyo ng Tai Nyu Gong ay ang pagpapalakas ng physical strength and endurance, pagdevelop ng balanced movement at palakasin ang enerhiya ng katawan na nagpapabuti sa kabuuang kalusugan at kakayahan sa pakikipaglaban. Sa ganitong paraan, ang mga Shaolin monks ay nagiging handa sa anumang hamon sa buhay. Number 10. Skill of Light Body or also known as Jin Shen Shu. Ang Skill of Light Body o Jin Shen Shu ay isang natatanging pagsasanay na isinasagawa ng mga Shaolin monks na nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahang maging magaan at mabilis ang katawan. Ang terminong Jin Shen ay nangangahulugang magaan na katawan na nagpapakita ng kakayahan ng practitioner na gawing mabilis at maayos ang kanyang ginagawa na parang walang bigat. Nagsisimula ang proseso nito sa pagpapalakas at pagsasaayos ng ki sa katawan sa pamamagitan ng tamang paghinga at meditation na kung saan ang practitioner ay nangongolekta ng enerhiya mula sa kalikasan. Bukod pa rito, ang mga practitioner ay nagsasanay sa tamang posture tulad ng horse stance upang makuha ang tamang balance at daloy ng ki. Samantala, nagpo-focus sila sa pagpapatibay ng katawan at muscles sa pamamagitan ng stretching, flexibility training at bodyweight exercises na nagpapalakas sa kanilang mga binti at nagbibigay ng kakayahang gumawa ng mga bagay ng mabilis. Sa mga mas mataas na level na ang pagsasanay, ang mga dynamic movements na ang kanilang sinasanay upang mapagtibay ang agility at speed. At mahalaga rin na kanilang pinagtitibay ang kanilang mental health dahil nakatutulong ito sa practitioner na makontrol ang kanilang isip at emosyon. Ang tamang footwork ay nagpapabuti rin sa kanilang kakayahan na makakilos ng mabilis. Sa kabuuan, ang Jin Shen Shu ay naglalayong makamit ang agility, speed at kontrol ng ki o enerhiya na nagre-resulta sa mas mahusay na pisikal at mental na estado na naging dahilan para ang mga practitioner ay maging mas epektibo sa pakikipaglaban at sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Number 11. Monk Pillar Skill. Ang Monk Pillar Skill o Song Shen Gong ay isang kakaibang pagsasanay na isinasagawa ng mga Shaolin monks na nakatuon sa pagpapabuti ng stability, balance at body strength. Ang kasanayang ito ay may papakita ang kakayahan ng practitioner na mapanatili ang isang strong and straight na posture habang ang katawan ay nagiging malambot at flexible. Nagsisimula ang kasanayan na ito sa paggawa ng tamang posture sa pamamagitan ng horse stance o iba pang static na posisyon na magbibigay ng matibay na pundasyon sa kanilang katawan. Ang mga practitioner ay nagsasagawa ng flexibility training sa pamamagitan ng mga stretching exercises upang maging smooth ang kanilang mga pagkilos. Samantala, pagkatapos ng kanilang stretching exercises, sila ay nagsasanay na ng iba't ibang dynamic movements na magpapalakas ng kanilang kakayahan na mag-transfer na isinasagawa sa fluid manner. Bukod sa physical training, ang mental stability ng mga practitioner ay mahalaga rin na kung saan ang mga practitioner ay hinihimok na magmeditasyon muna at magtuon sa kanilang paghinga upang maabot nila ang mas mataas na level ng concentration. Samantala, ang mga exercises para sa core strength ay isinasama upang mapabuti ang stability at balanse. At sa huli, unti-unting ipinapasok na ang mga teknik na may impact na makakatulong sa mga practitioner na sanayin ang sarili sa mga physical challenge. Ang Monk Pillar Skill ay hindi lamang naglalayong gawing malakas at agile ang practitioner, kundi magbigay din ng mental discipline na isang mahalagang taktika sa mga hamon sa buhay at sa pakikipaglaban. Number 12. Diamond Finger or Buddha's Finger or also known as Yaji Jingang Fa. Ang Diamond Finger or Buddha's Finger na kilala rin bilang Yaji Jingang Fa ay isang natatanging pagsasanay ng mga Shaolin monks na naglalayong palakasin ang kanilang mga daliri at kamay upang makagawa ng malalakas na atake at depensa. Ang kasanayang ito ay sumasalamin sa layunin ng mga practitioner na maging matibay at makapangyarihan, katulad ng diamond na ang simbolo ay tibay. Nagsisimula ang pagsasanay sa paghahanda ng katawan sa pamamagitan ng mga warm-up at stretching exercises upang maging handa ang mga daliri
daliri at kamay sa physical test. Kasunod nito, ang mga practitioner ay nag-aaral ng tamang posture upang ma-maximize ang kanilang lakas at nagpa-practice na palakasin ng mga daliri gamit ang mga ehersisyo tulad ng pinched grip at fingertip push-ups. Bukod pa rito, madalas na mahalagang bahagi ng kanilang pagsasanay ay ang pagbuo at pagkontrol ng chi o enerhiya sa pamamagitan ng mga breathing exercises at meditation na magbibigay ng mas mataas na lakas sa mga daliri. Pagkatapos, ang mga practitioner ay pag-aaralan at isasagawa ang mga dynamic movements at mga forms na nagpapakita ng kanilang kakayahang i-apply ang kanilang lakas sa mga atake. At sa huli ay gagawin na nila ang mga teknik na may impact tulad ng pag-atake sa mga target. Samantala, ang mga benepisyo ng diamond finger ay kinabibilangan ng pagpapalakas ng daliri at kamay, pagpapabuti ng kontrol sa ki o enerhiya at pagbuo ng mental na disiplina na hindi lamang nakatutulong sa pakikipaglaban kundi pati na rin sa iba pang aspeto ng buhay. Ang prosesong ito ay hindi lamang naglalayong makamit ang ninanais na physical strength kundi pati na rin ang spiritual development na mahalaga sa mga Shaolin monks. Mga dahilan kung bakit hindi kayang talunin ng Shaolin Master. Ang isang Shaolin Master ay isang tao na eksperto sa Shaolin Kung Fu, na isang tradisyonal na martial art na binuo sa Shaolin Monastery sa China. Sinasabi na hindi sila kayang talunin basta-basta dahil sa mga katangian at kakayahan na taglay nila. Sadyang napakahusay nila pagdating sa martial arts. Kaya naman sa video na ito ay alamin natin kung ano-ano nga ba ang 10 mga dahilan kung bakit hindi sila madaling talunin. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Pain threshold. Ang pain threshold o ang kakayahang tiisin ng sakit ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahirap talunin ang isang Shaolin Master. Ang mga monk ng Shaolin ay kilala sa kanilang disiplina at kakayahang kontrolin ang isip at katawan. Hindi lamang sila malakas sa pisikal, kundi natutunan din nilang tiisin ang sakit na madalas nagpapabagsak sa mga karaniwang tao. Ang mga Shaolin Master ay matindi ang pagsasanay sa kanilang kakayahang kontrolin ang isip at katawan. Isang mahalagang bahagi ng kanilang pagsasanay ay ang meditasyon o pagmumuni-muni. Sa pamamagitan nito ay natutunan nilang huwag magpaapekto sa sakit o hirap na nararanasan. Dahil sa matinding concentration ay kaya nilang manatiling kalmado kahit sa gitna ng physical pain. Para bang hindi nila nararamdaman ito. Bukod sa kontrol ng isip, ang pisikal na pagsasanay ng mga Shaolin ay napakadisiplinado. Isa sa mga kilalang techniques na ginagamit nila ay ang iron body training, kung saan ang katawan ay sinasanay upang maging matibay at hindi basta-basta tinatablan ng sakit. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpukpok ng mabibigat o matitigas na bagay sa katawan tulad ng bato o kahoy. Sa ganitong paraan ay nasasanay ang kanilang katawan na tiisin ang mga pisikal na hampas o pinsala. Maliban dito, ang araw-araw na pagsasanay nila ay nagbibigay sa kanila ng tibay na kailangan para harapin ang anumang pisikal na hamon. Sinasanay din nila ang katawan na tiisin ang init, lamig at pagod, kung kaya't handa sila sa kahit anong uri ng hirap na maaring dumating. Samantala, ang tibay ng mga Shaolin Master ay hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kanilang isipan. Mayroon silang napakatibay na loob na hindi basta-basta sumusuko sa sakit. Sa kanilang pagsasanay at paniniwala, ang sakit ay isang pansamantalang bagay lamang na kayang tiisin. Hindi nila iniisip na takasan ito, sa halip ay hinaharap nila ito ng buong tapang. Ang mindset na ito ang nagiging dahilan kung bakit sila hindi madaling bumigay sa laban kahit gaano pa katindi ang sakit na nararanasan. Number 2. Speed and agility. Ang bilis at liksi ay dalawang mahalagang dahilan kung bakit napakahirap talunin ang isang Shaolin Master. Sa kanilang matagal na pagsasanay ay natutunan nila kung paano gumalaw ng mabilis at may eksaktong kontrol sa kanilang katawan. Ang kombinasyon ng physical speed at mental alertness ang nagbibigay sa kanila ng malaking advantage sa anumang laban. Ang bilis ay hindi lamang sa galaw ng katawan kundi pati na rin sa bilis ng pag-iisip. Sa oras ng laban, ang Shaolin Master ay agad nakakakita ng mga galaw ng kalaban at mabilis silang nakakaisip ng tamang tugon.
Kaya nilang mag-adjust at umatake o dumepensa bago pa makumpleto ng kalaban ang kanyang mga galaw. Maliban dito, ang liksi ay isa pang aspeto na nagpapalakas sa kanila. Ang liksi ay tumutukoy sa kakayahan nilang mabilis na baguhin ang posisyon ng katawan habang nananatili ang kanilang balance. Ang mga Shaolin Master ay nag-e-ensayo ng iba't ibang galaw mula sa kalikasan tulad ng mga kilos ng hayop tulad ng tigre o unggoy na nagtuturo sa kanila na maging alerto at mabilis mag-adjust sa anumang sitwasyon. Ang kanilang liksi ay nagbibigay ng dagdag na kakayahan na iwasan ng atake at agad makahanap ng pagkakataon para umatake pabalik. Samantala, ang pagsasanay sa qigong o pagkontrol sa energy ng katawan ay nagbibigay din sa kanila ng kapangyarihan na magsanib ng bilis at lakas. Sa pamamagitan ng qigong ay napapahusay nila ang kanilang lakas nang hindi nawawala ang bilis. Ito ang dahilan kung bakit kaya nilang umatake ng malakas habang mabilis na gumagalaw. Ang kanilang kakayahan na kontrolin ng kanilang energy ay nagbibigay sa kanila ng dagdag na kalamangan sa laban. Gayun din, mahusay din ang Shaolin Master sa paggamit ng mga armas tulad ng espada o staff. Sa pamamagitan ng mabilis at liksi nilang galaw ay nagagawa nilang gamitin ang mga armas na parang natural na extension ng kanilang katawan. Sa bawat galaw ay kaya nilang umatake o dumepensa ng mabilis at eksakto, kung kaya't mahirap hulaan ng kalaban ang kanilang susunod na kilos. Dagdag pa rito, ang kanilang disiplina at pagsasanay sa isipan ay nagbibigay sa kanila ng matibay na kontrol sa sarili. Hindi lang katawan ang gumagana sa bawat laban, kundi pati na rin ang kanilang mabilis na pag-iisip. Sanay silang mag-isip ng mabilis at magdesisyon ng tama kahit matindi ang pressure. Number 3, expanding awareness. Ang expanding awareness o pagpapalawak ng kamalayan ay isang mahalagang dahilan kung bakit hindi matatalo ang isang Shaolin Master. Hindi lang sila kilala sa kanilang lakas at bilis, kundi sa kakayahan din nilang maging alerto at may malalim na pag-unawa sa kanilang paligid at sarili. Dahil dito ay may malaking kalamangan sila sa anumang laban. Una, ang expanding awareness ay nangangahulugang pagiging sobrang mapanuri at sensitive sa lahat ng nangyayari sa paligid. Sa pamamagitan ng mahabang taon ng pagsasanay ay natututo ang mga Shaolin Master na pansinin ng kahit maliliit na galaw o tunog. Kapag nasa laban sila ay kaya nilang makita o maramdaman ang mga kilos ng kalaban bago pa ito tuluyang magawa. Hindi lang sila basta umaasa sa lakas o bilis, kundi sa kakayahang magbasa ng sitwasyon at agad tumugon bago pa mangyari ang mga banta. Pangalawa, ang kamalayan na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto, kundi pati sa emosyon at isipan. Ang mga Shaolin Master ay sanay sa pagtutok sa kasalukuyan o ang tinatawag na mindfulness. Kahit nasa gitna ng laban ay nananatili silang kalmado at nakakapag-isip ng malinaw. Hindi sila natataranta o naaapektuhan ng takot at galit. Dahil dito ay mas may kontrol sila sa kanilang damdamin at mga desisyon na nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa mga kalabang madaling magpadaig sa emosyon. Pangatlo, ang expanding awareness ay may kaugnayan din sa espiritual na aspeto ng kanilang pagsasanay. Ang mga Shaolin Master ay may malalim na pagkaunawa sa kanilang sarili at sa kanilang ugnayan sa mundo. Nakikita nila ang pakikipaglaban bilang bahagi ng mas malawak na proseso at hindi ito bunga ng galit o personal na paghihiganti. Dahil dito ay laging kalmado ang kanilang kalooban at malinaw ang kanilang layunin na nagbibigay sa kanila ng lakas at tibay sa bawat laban. Bukod dito, ang expanding awareness ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang mag-adjust sa anumang sitwasyon. Kung ang kalaban ay mas malakas sa pisikal na aspeto, ay kaya ng Shaolin Master na baguhin ang kanyang style at gumamit ng mas mabilis at eksaktong mga galaw. Hindi sila nakakulong sa iisang paraan ng pakikipaglaban. Kaya nilang baguhin ang kanilang taktika depende sa kung ano ang kailangan sa sitwasyon. Number 4, Iron Bowl. Ang Iron Bowl o bakal na mangkok ay isang simbolo sa Shaolin martial arts na nagpapakita ng lakas at tibay ng isang mandirigma. Isa itong mahalagang dahilan kung bakit mahirap talunin ang mga Shaolin Master. Ang Iron Bowl ay sumisimbolo sa matinding physical at mental strength na nakukuha mula sa mahabang taon ng pagsasanay.
Ang konseptong ito ay nagpapakita ng kakayahan ng mga Shaolin Master na maging singtibay ng bakal, kaya hindi sila basta-basta natatalo kahit gaano pa kalakas ang kalaban. Isa sa mga teknik na ginagamit nila ay ang tinatawag na Iron Body. Sa teknik na ito ay pinalalakas ng mga Shaolin Master ang kanilang katawan para hindi sila madaling masaktan o maapektuhan ng mga suntok, sipa o ibang uri ng atake. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na exercise at pagsasanay. Unti-unti ay napapatibay ang bawat bahagi ng kanilang katawan mula ulo hanggang paa, kaya sila ay nagiging mas matatag at handa sa kahit anong laban. Ngunit hindi lamang pisikal na lakas ang natutunan ng mga Shaolin Master. Ang Iron Bowl ay may kasamang mental at spiritual na aspeto. Ang mga Shaolin Master ay nagme-meditate upang palakasin ang kanilang isipan at kontrolin ang kanilang chi o enerhiya ng katawan. Ang kontrol na ito ay nagiging dahilan kung bakit mas nagiging matatag at hindi sila madaling matalo. Sa pamamagitan ng malalim na pagtuon at meditation ay kaya nilang manatiling kalmado at handa sa anumang laban. Samantala, ang isa pang dahilan kung bakit mahirap talunin ng mga Shaolin Master ay ang kanilang malawak na kaalaman sa iba't ibang style ng pakikipaglaban. Hindi lamang sila mabilis kumilos at umatake, magaling din silang magdepensa at sumagot sa anumang galaw ng kalaban. Marunong silang mag-adjust sa laban at gamitin ang tamang diskarte sa bawat sitwasyon. Ang ganitong uri ng kaalaman at kasanayan ay nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan sa anumang uri ng kalaban. Bukod sa physical at mental strength, ang disiplina ng mga Shaolin Master ay nagpapalakas din sa kanilang espiritu. Number 5. Iron Shirt. Ang Iron Shirt ay isang uri ng pagsasanay sa Shaolin Kung Fu na nagpapalakas ng katawan para maging matatag at halos hindi tinatablan ng mga suntok o hampas. Isa itong bahagi ng Qigong na isang sinaunang paraan ng pag-e-exercise na gumagamit ng tamang paghinga at kontrol ng energy o ki. Sa tulong ng Iron Shirt ay nagiging mas matibay ang katawan ng isang Shaolin Master, kung kaya't mahirap silang talunin. Ang layunin ng Iron Shirt ay gawing parang bakal ang katawan, lalo na sa mga bahagi tulad ng dibdib, tiyan at likod. Sa patuloy na pagsasanay ay natututunan ng isang Shaolin na tiisin ang malalakas na suntok at hampas. Samantala, ang pagsasanay sa Iron Shirt ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi. Una, pisikal na pagsasanay. Pinapalakas ang katawan sa pamamagitan ng paggamit ng mabibigat na bagay tulad ng bato o sandbag na ipinapalo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa ganitong paraan ay unti-unting nasasanay ang katawan sa sakit at nagiging mas matatag ito. Pangalawa, paghinga at energy. Mahalaga rin ang tamang paraan ng paghinga upang magamit ang enerhiya o ki sa katawan. Sa tulong ng tamang kontrol sa paghinga at enerhiya ay napapalakas ang mga bahagi ng katawan at nagiging mas matibay laban sa pinsala. Kaugnay din nito, ang isang Shaolin Master na sanay sa Iron Shirt ay mahirap talunin dahil sa pambihirang tibay ng kanyang katawan. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit malakas ang depensa ng isang Shaolin Master. Una, matatag na katawan. Dahil sa patuloy na pagsasanay, ang katawan ng isang Shaolin Master ay hindi agad nasasaktan kahit malakas ang suntok o hampas. Nagiging matibay ang katawan at kayang tiisin ang kahit anong atake. Pangalawa, kalmado at concentration. Ang Iron Shirt ay hindi lamang pisikal na pagsasanay. Kasama rin dito ang disiplina ng isipan. Ang isang Shaolin Master ay natututo kung paano manatiling kalmado at makafocus kahit sa gitna ng labanan. Ang pagiging kalmado at focus ay nagbibigay ng kalamangan sa laban. At panghuli, control sa energy. Sa tulong ng Qigong ay natututo ang mga Shaolin na i-channel o i-direkta ang kanilang energy sa mga bahagi ng katawan. Kapag naipon ang energy sa isang bahagi ay mas lumalakas ang proteksyon nito laban sa mga atake. Number 6. Iron Crutch. Ang Iron Crutch ay isang uri ng pagsasanay sa Shaolin Martial Arts na tumutulong sa pagpapalakas ng maselang bahagi ng katawan ng kalalakihan. Sa teknik na ito, ang katawan ay sinasanay na tumanggap ng malalakas na hampas sa maselang bahagi ng hindi nasasaktan o nasusugatan. Bagamat hindi karaniwan at tila kakaiba, ang Iron Crutch ay nagpapakita ng napakatinding disiplina, kontrol sa katawan at lakas ng isip na taglay ng mga Shaolin Masters. Samantala, ang Iron Crutch ay bahagi ng isang uri ng pagsasanay na tinatawag na Qigong na tumutulong sa pagpapalakas ng energy o ki sa katawan. Sa Qigong ay partikular na binibigyang diin ang pagpapalakas ng maselang bahagi ng katawan. Nagsisimula ang pagsasanay sa mga simpleng hakbang
hakbang hanggang sa matutunan ng practitioner na tanggapin ang malalakas na impact ng hindi nasasaktan. Habang lumilipas ang panahon ay nagiging sanay ang katawan na harapin ang mga impact na ito nang hindi nasisira o nadudurog ang bahagi. Gayun din naman ang mga Shaolin Masters na sumailalim sa pagsasanay ng Iron Crutch ay nagkakaroon ng mataas na antas ng proteksyon at tibay sa bahagi ng katawan na madalas pinupuntirya ng mga kalaban. Ang kanilang kakayahang kayanin ng sakit at hindi magpakita ng kahinaan sa ganitong mga atake ay nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan sa anumang laban. Dagdag pa rito, ang Iron Crutch ay hindi lang pagsasanay ng katawan, kundi pati na rin ng kaisipan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay ay natututo ang mga practitioner na kontrolin ang kanilang energy at isip upang mapigilan ng sakit. Ang kakayahang baliwalain ng sakit at manatiling kalmado sa ilalim ng pressure ay isang halimbawa ng mind over matter principle na mahalaga sa martial arts. Sa katunayan, ang Shaolin martial arts ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas dahil kasama rin dito ang kontrol sa sarili at pagpapalakas ng isip. Ang Iron Crutch ay isang teknik na nagpapakita kung paano tinutulungan ng pagsasanay ang mga Shaolin Masters na maging handa sa anumang sitwasyon. Ang kanilang kakayahang tanggapin ang malalakas na hampas sa maselang bahagi ng katawan nang hindi nasasaktan ay nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan sa pakikipaglaban. Number 7. Superhuman Strength. Ang superhuman strength o sobrang lakas ng isang Shaolin Master ay madalas na nakikita bilang dahilan kung bakit mahirap silang talunin. Hindi lang ito tungkol sa lakas ng katawan, kundi pati sa tibay ng isip at disiplina sa kanilang pagsasanay. Samantala, ang kanilang pisikal na lakas ay bunga ng matagal na pagsasanay sa mga teknik na nagpapalakas ng katawan. Isa sa mga kilalang teknik ay ang Iron Body, kung saan sinasanay nila ang kanilang katawan na maging matibay at hindi madaling masaktan. Kaya nilang tiisin ng matitinding suntok at sipa na sa ordinaryong tao ay maaring magdulot ng malubhang pinsala. Ang kanilang katawan ay nagiging parang bakal na nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa mga atake. Gayun din naman ang mga Shaolin Master ay may malalim na kontrol sa energy o chi. Ang chi ay isang uri ng energy na dumadaloy sa katawan at nagbibigay ng lakas. Sa pamamagitan ng tamang pagkontrol dito ay nagagawa nilang maglabas ng sobrang lakas at tibay kahit sa ilalim ng matinding kondisyon. Kaya din nilang labanan ng pagod at sakit na maaaring magpahina sa ibang tao. Dahil sa kanilang mastery ng chi ay hindi agad sila nauubusan ng energy sa labanan, kung kaya't mas matagal silang nakakatagal kumpara sa iba. Bukod pa rito, ang kanilang disiplina sa isip at emosyon ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan. Hindi lamang pisikal na lakas ang kanilang pinag-aaralan, kundi pati ang tamang mindset sa bawat laban. Sila ay nag-e-ensayo sa Zen Buddhism na isang uri ng pagsasanay sa pagpapakalma ng isipan. Dahil dito ay nakaka-focus sila sa laban at hindi madaling natitinag ng kanilang emosyon o kaba. Ang kanilang kalmadong isipan ay tumutulong din upang mabilis nilang mabasa ang kilos ng kalaban at makagawa ng tamang diskarte. Pero alam mo ba na eksperto din sila sa paggamit ng mga armas at iba't ibang style ng pakikipaglaban? Sila ay sanay sa paggamit ng mga tradisyonal na armas tulad ng baston at espada at mahusay din sa hand-to-hand combat. Ang kanilang kakayahan sa iba't ibang uri ng labanan ay nagbibigay sa kanila ng mas maraming paraan para talunin ang kalaban. Number 8. Walk on water. Ang walk on water o paglakad sa tubig ay isang simbolo ng disiplina at galing ng mga Shaolin Master. Hindi ito literal na kakayahang maglakad sa tubig, kundi isang pahiwatig ng kanilang matinding kontrol sa sarili at katawan. Kilala ang mga Shaolin Master sa kanilang malalim na pagsasanay na nagpapahintulot sa kanila na makagawa ng mga bagay na tila imposible. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit mahirap talunin ng isang Shaolin Master ay dahil sa kanilang kakayahang kontrolin hindi lamang ang kanilang katawan kundi pati ang kanilang isip. Ang kanilang pagsasanay ay nakaugat sa Zen Buddhism na nagbibigay diin sa pag-aaral, disiplina at malalim na pagkaunawa sa sarili. Ang idea ng walk on water ay nagpapakita ng kanilang mataas na antas ng concentration. Sa laban ay hindi lang pisikal na lakas ang puhunan nila, kundi pati ang kalmadong isipan na tumutulong sa kanila na gumawa ng tamang desisyon sa bawat sandali. Kaugnay nito, ang katawan ng Shaolin Master ay parang isang kasangkapan na ginagabayan ng kanilang isip. Sa pamamagitan ng mga teknik tulad ng Qigong at Kung Fu ay natututo silang i-manage ang energies o ki sa loob ng kanilang katawan na nagbibigay sa kanila ng pambihirang lakas at tibay.
Ang konsepto ng walk on water ay simbolo ng kanilang kakayahang harapin ang takot at mga pagsubok ng may kumpiyansa at kontrol. Tulad ng isang taong naglalakad sa tubig, ang Shaolin Master ay may buong tiwala sa sarili na siyang dahilan kung bakit napakahirap nilang talunin. Karagdagan pa dito, ang isa pang mahalagang katangian ng isang Shaolin Master ay ang kakayahang manatiling nakapokus sa kasalukuyan. Sa kanilang pagsasanay ay natututo silang alisin ang lahat ng distractions at ituon ang buong atensyon sa nangyayari sa kasalukuyan. Dahil dito ay nagiging kalmado sila sa anumang laban o hamon. Ang bawat galaw nila ay may layunin at ang bawat desisyon ay laging pinag-iisipan. Bukod dito, ang walk on water ay nagpapahiwatig din ng kanilang spiritual abilities. Hindi lamang sila malakas sa pisikal na aspeto, kundi malalim din ang kanilang pagkaunawa sa kanilang sarili at sa mundo. Sa pamamagitan ng meditation ay nakukuha nila ang kapayapaan ng isip at kalinawan na nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa laban. Number 9. Diamond Finger. Ang Diamond Finger ay isang espesyal na teknik ng mga Shaolin Masters na nagpapakita ng kanilang sobrang lakas at kontrol sa katawan at isipan. Hindi ito simpleng paraan ng pag-atake gamit ang daliri, kundi resulta ng matinding pagsasanay at concentration. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit mahirap talunin ng isang Shaolin Master. Samantala, ang Diamond Finger ay isang teknik kung saan ang daliri ng Shaolin Master, lalo na ang index finger, ay pinapalakas at pinatitigas na parang diamond. Sa pamamagitan ng mahabang pagsasanay ay natututo silang itutok ang energy ng katawan o tinatawag na chi sa kanilang daliri. Dahil dito ay nagiging sobrang tibay ng kanilang daliri at kaya din itong tumusok o bumiyak ng mga matitigas na bagay tulad ng bato, kahoy at maging ng bakal. Kaugnay nito, ang Diamond Finger ay hindi basta-basta natututunan. Kailangan ng mga Shaolin Masters ng maraming taon ng pagsasanay at pagdidisiplina sa kanilang katawan at isipan. Dahil sa combination ng lakas ng katawan at tamang pag-iisip ay nagiging napakahusay nilang mandirigma na hindi agad-agad natatalo. Gayun din naman, isa sa mga sikreto ng Shaolin Masters ay ang kanilang kakayahan na kontrolin ng chi o ang energy ng katawan. Sa teknik na Diamond Finger ay ginagamit nila ang chi para gawing matibay at makapangyarihan ang kanilang daliri. Dahil sa chi ay nagiging mas malakas ang kanilang mga atake. Bukod pa rito, ang Diamond Finger ay nangangailangan din ng tamang focus o concentration. Ang mga Shaolin Masters ay eksperto sa pag-focus ng kanilang isip sa anumang bagay na ginagawa nila. Sa makatuwid, ang Shaolin Masters ay nagsasanay din sa ilalim ng matitinding kondisyon. Sa Diamond Finger ay sinasanay nila ang kanilang mga daliri sa pamamagitan ng pagtama sa matitigas na bagay tulad ng kahoy at bato. Ang ganitong klaseng pagsasanay ay nagpapalakas hindi lamang sa kanilang katawan kundi pati sa kanilang isip. Number 10. Throwing needle through glass. Ang mga Shaolin Master ay kilala dahil sa kanilang pambihirang galing sa martial arts, disiplina at lakas. Isa sa mga natatangi nilang kakayahan ay ang tinatawag na throwing needle through glass o ang pagtatapon ng karayom na tumatagos sa salamin. Ang teknik na ito ay hindi lamang gumagamit ng lakas, kundi nangangailangan din ng tamang concentration at control. Sa teknik na ito, ang Shaolin Master ay nagpapalipad ng karayom na may sapat na bilis at lakas upang ito'y tumagos sa isang manipis na salamin nang hindi nababasag ang buong piraso. Sa unang tingin ay parang imposibleng magawa ito dahil ang needle ay manipis at ang salamin ay matibay. Ngunit sa tulong ng kanilang matinding pagkontrol sa energy ay nagagawa nila ang eksaktong bilis at lakas upang magtagumpay sa teknik na ito. Samantala, hindi ito basta-basta pisikal na kakayahan. Kailangan nito ng perfect combination ng tamang angle, tamang bilis at tamang lakas para tumagos ang karayom nang hindi nababasag ang buong salamin. Kung mali ang lakas o angle ay maaaring hindi tumagos ang karayom o mabasag ang salamin. Dahil dito ay kailangan ng napakahabang taon ng pagsasanay at disiplina para makamit ang ganitong klaseng kontrol. Ayon sa mga eksperto ay nagagawa ito ng mga Shaolin Master dahil sa momentum principle. Kahit manipis ang karayom, kapag ito ay itinapon ng mabilis, ay nagkakaroon ito ng sapat na puwersa upang butasin ng salamin. Ang tamang bilis at lakas ang susi upang lumikha ng maliit na butas na hindi mabasag ang buong piraso ng salamin. Dagdag pa rito, ang throwing needle through glass ay isa sa mga dahilan kung bakit sinasabing hindi matatalo ang mga Shaolin Master.
Hindi lang sila umaasa sa pisikal na lakas, kundi nagtataglay din sila ng kakayahang kontrolin ang kanilang ki. Sa pamamagitan ng malalim na concentration at control sa kanilang energy, ay nagagawa nilang makamit ang mga bagay na mukhang imposible.